biyaya natin Panginoon Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin mo na. At sumayin mo rin. Ialin natin ang misang ito para sa buong mundo upang magkaroon ng kasagutan ang lahat ng mga dinaranas natin, lalo na sa sakit, sa pandemic na nararanasan ng buong mundo, na sana nagkaroon ng kaalaman upang makita ng lahat na naririnig pa rin ng ating Panginoon na gumagabay sa atin, nagbibigay sa atin na tulong, hawa at ang higit na kaalaman upang ang lahat ng ito ay magkaroon ng katugunan. Upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito ng misa, isipin natin ng mga nagawang pagkulang at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat gawa akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasama ko kay Santa Maria Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. O Panginoon namin Diyos, dahil sa pag-ibig sa katauhan ay namatay sa krus ang iyong bugtong nana. Isinasamo namin na kami sana'y tulungan mo upang mabuhay na tulad niya. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at nag-aharing kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Nakinig tayo ngayon sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko sa iyo. Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Nasa Panginoon ang awa at masaganang katubusan. Nasa Panginoon ang awa at masaganang katubusan. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumatagpoy. Dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng iyong tulong. Nasa Panginoon ang awa at masaganang katubusan. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami, upang sa iyo ay matakot. Nasa Panginoon ang awa at masaganang katubusan. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Nasa Panginoon ang awa at masaganang katubusan.
Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyong dulot. Lagi siyang naghahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, iyong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Nasa Panginoon ang awa at masaganang katubusan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala niya kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Versikulo. Ako ang muling pagkabuhay at buhay, wika ng Panginoon. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahong yun, ang magkapatid na sina Maria at Marta ay nagpasabi ng ganito kay Jesus. Panginoon, ang minamahal mo ay may sakit. Sa balitang ito ay winika ni Jesus, ang karamdamang ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang sa pamamagitan nito ay luwalhatiin ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus si Marta, ang kapatid na babae nito, at si Lazaro. Nang mabalita niyang may sakit ito, nagpalumagap pa siya ng 2 araw sa pook na iyon. Pagkatapos winika niya sa mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nabatid niya si Lazaro ay 4 na araw nang nakalibing. Pagkarinig ni Marta na dumarating si Jesus, sumalubong siya sa kanya, samantalang naiwan naman si Maria sa bahay. Ani Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw ay narito, hindi sana namatay ang kapatid ko. At gayunman, nababatid kong anuman ang hingin mo sa Diyos ay pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Ang iyong kapatid ay muling mabubuhay, ang sagot sa kanya ni Jesus. Winika ni Marta, nalalaman kung siya ay mabubuhay uli sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Sumagot si Marta, Oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na naparito sa daigdig. Itinanong ni Jesus, saan ninyo siya inilagay? Winika nila sa kanya, Halika, Panginoon, at iyong tingnan. Nanangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, Tignan ninyo kung gaano kamahal niya si Lazaro.
Datapot sinabi ng ilan sa kanila, kung siya nakapagpadilat ng mga mata ng bulag, hindi ba siya makagagawa ng paraan upang huwag mamatay ang taong ito? Kaya't muling nagpuntong hininga ng malalim si Jesus at naparoon sa libingan. Ito ay isang yungib na natatakpan ng isang bato. Ani Jesus, alisin ninyo ang bato. Sinabi ni Marta na kapatid ng namatay, Panginoon, mabaho na sapagkat 4 na araw na siyang patay. Hindi ba sinabi ko sa inyo, ang tugon ni Jesus, na kung ikaw ay sumasampalataya, ay makikita mo ang ikaluluwalhati ng Diyos? Pagkalis nila ng bato, tumingala si Jesus at nagsabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dininig mo ako. Patid ko na lagi mo akong pinakikinggan. Ngunit sinabi ko ito alang-alang sa mga taong nasa paligid ko, upang sumampalataya sila na ako ay sinugo mo. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Kapag dakay lumabas ang patay, na natatalian pa ang mga kamay at mga paa na pamikis, at nababalot ng birang ang mukha. Ani Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at pabayaang lumakad. Maraming ang Hudyo na naparong kay Maria at nakakita ng ginawa ni Jesus at sumampalataya sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda ng gospel sapagkat ito ang ating karanasan sa kasalukuyan. Hirap, parang walang pag-asa, parang walang patutunguhan, parang walang kasagutan, at sa bandang huli ay parang kamatayan. Ganito rin ang karanasan ni Marta, Maria sa pagkamatay ng kalakapatid ni si Lazarus. Pero kung titignan natin, yung kanilang komunikasyon, interaction sa ating Panginoon ay napakaganda sapagkat ito ang ginagawa natin sa kasalukuyan. Yun nga lamang sa bandang huli ay dapat makasigurado tayo kung ano ang ating damdamin, kung ano ang ating pananampalataya, sapagkat doon nakasalalay yung kasagutan ng ating Panginoon sa mga nangyayari sa ating buhay. Tingnan natin yung una. Nang may sakit pa si Lazarus, alam ni Marta at ni Maria na mayroong katugunan na maaaring ibigay ang ating Panginoon. Nakita nila na siya ay nagpagaling ng mga may sakit, bubuhay ng patay. At ito ang inaasahan ni Marta nang nagpasabi siya, ang minamahal mo na si Lazarus ay may sakit. Ganon din ang karanasan natin ngayon. Tayo, dahil sa parang walang pag-asa at katugunan, ay tayo nagdarasal. Maaaring yung iba sa atin ay hindi ganap na nagdarasal ng mga nakaraan, hindi taimtim na nagdarasal, at kulang sa pag-asa. Pero ngayon na parang walang makapagsasabi kung sino magbibigay ng katugunan sa lahat ng ating nararanasan sa buong mundo ngayon, ay bumabalik tayo sa ating Panginoon. Para tayo nagsasabi katulad ni Marta, Panginoon, kami ay may sakit. Ang buong mundo ay parang walang katugunan. At nasa iyo ang lahat ng katugunan at magbibigay ng tunay na medisina para sa lahat ng may sakit. Ganito si Marta. Pero ang ating Panginoon, kung titignan natin, pinabayaanan niya 2 araw bago siya pumunta kay Marta. Ang Betania at yung lugar ni Lazarus ay wala pang 2 kilometro ang layo.
Maaaring agad-agad katulad ng ginagawa natin kung may sakit o may mamamatay, bilis-bilis tayong pumupunta. Pero ang ating Panginoon, nanatili pa siya ng 2 araw. At para sa Kanya, gusto niyang makita yung tunay na kaluwalhatian ng ating Panginoon na sinasabi sa Banal na Ebanghelyo. Hindi sa ikamamatay ang sakit na ito, kundi sa ikaluluwahati ng Diyos Ama. Ang nararanasan ni Marta at ni Maria. Pero ang lahat ng ito ay may katugunan. At ang katugunan nito ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kung titignan natin, ang sunod na ginawa ni Marta at sinabi sa ating Panginoon nang dumating ang ating Panginoon sa kanilang tahanan. Panginoon, kung ikaw sana ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ito ang maraming hinanakit na mga taong namatayan. Ito maaari ang sinasabi ng mga namatayan na ng virus na ito sa buong daigdig. At ito rin maaari ang pagsisisi o ang sinisisi ang ating Panginoon. Marami sa atin ang tatanong, Panginoon, bakit namin nararanasan ang lahat ng ito? Panginoon, bakit may virus sa buong mundo na nakamamatay at nagbibigay ng hindi kapayapaan sa bawat isa sa amin? Panginoon, ang daming mga may sakit. Panginoon, ang daming nawalan ng trabaho. Ang lahat ay naapektuhan. Maaaring ito mga katugunan sa atin, katulad ng paninisi ni Marta. Pero ang lahat ng ito ay tinanggap ng ating Panginoon, sapagkat nagre-rely siya doon sa sinabi niya, ang lahat ng ito ay para sa ikaluluwalhati ng Ama. At pagkatapos, tinanong lamang ng ating Panginoon, Marta, ikaw ba ay sumasama? Ang lahat ng uncertainty, ang sagot doon sa kamatayan ni Lazarus. Sumasampalataya din ang tanong sa bawat isa sa atin na ikaw ay anak. Tayo ba o ikaw ba ay yun ay sapat na? Ikaw ba ay sumasampalataya na ang lahat ng nangyayari nito ay hindi sa ikasasama o ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Ama sa kalangitan? Kung ang sagot natin, minamahal ko mga kapatid, ay katulad ng kay Marta, oo, sumasampalataya ako na ikaw ay Diyos, na ikaw ang anak ng Diyos na narito sa lupa. Ganun din, kung paano sinagot ni Jesus si Marta sa pagbibigay ng buhay kay Lazarus, ganun din, tayong lahat ay sasagutin ng ating Panginoon. Sa tamang panahon, hindi sa panahon natin, katulad ng gusto ni Marta na dali-dali siya punta doon, kundi sa panahon ng ating Panginoon. Doon niya ibinigay ang tunay na kasagutan, ang tunay na kagalingan, at tunay na buhay kay Lazarus. Minamahal ko mga kapatid, sana sa misang ito ay ganun ang diwa natin, ganun ang pananampalataya natin, sapagkat dito sa laang nakasalalay ang tugon ng ating Panginoon. Ako ang muling pagkabuhay at buhay, wika ng Panginoon. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang bata siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon. Nanawag sa mga impyerno, na may 3 araw na buhay na magling. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Sa pagsapit ng mahal na araw, buong puso nawa tayo manalangin sa Panginoon na sana'y makabahagi tayo sa pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo nagdaranas ng hirap dahil sa karamdaman. Sa bawat panalangin na isasagot, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang simbahan ay patuloy na maghatid ng pag-asa sa mundong ito na nananatiling nagdurusa habang naghihintay sa pagliligtas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang pamahalaan ay patuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga mamamayan upang makibahagi ang lahat tungo sa pagbangon at pagpapanibago ng ating bansa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang maghari ang pagpapatawad at maghilom ang mga sugat na idinulot ng mga kontrobersya at mga investigasyon na isinulong ng mga mambabatas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang lahat ng katulad ni Marta at Maria na nakaranas mawala ng mahal sa buhay ay manatiling matatag sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang sa pagtitipong ito, may handa namin ang aming sarili sa paggunita ng Holy Week sa pamamagitan ng panalangin, pagtanggap sa sakramento ng kumpisal, at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ipanalangin din natin ang mga kaluluwa ng mga namamatay dahil sa virus na ito sa buong mundo, na sana'y tanggapin sila ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ipanalangin din natin yung mga lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan, sa mga pribadong pamaraan, upang ang lahat na nakararanas ng hirap na ito at sakit na ito ay matulungan nila at ay bigay pa rin nila pagtitiwala sa Panginoon. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga natatakot o kaya nawawalan ng pag-asa dahil sa sakit na ito, na sana bigyan sila ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kalampanan ng kagalingan, kaalwalan ng kalooban at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, nagtagumpay si Jesus laban sa kamatayan. Tulutan mo makabangon kami sa aming kahinaan at kawalang pag-asa, sapagkat naniniwala kami walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, ang lahat ng pinapalo sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inaalis sa iyo na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdaman ang Diyos ng Pagkailangan.
Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat na pinapalo sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na nialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos ng pakailanman. Manalangin kayo mga kapatid na ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang sakripisyo sa iyong kamay, Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kagaling at ng buong niyang Iglesia Banal. Dinggin mo makapangyarihan Diyos sa mga naglilingkod sa iyo. Sila'y kinasiyan mo ng mga panibagong aral ng pananampalatayang Kristiyano. Loobin mo sana mabuhay sila ng matuwid sa bisa ng handog na ito. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay nga marapat at matuwid ang upat at kagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo ang banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Pinaging banal niya ang panahon ng Kwaresma sa kanyang pag-aayuno sa loob ng 40 araw. Sinupil niya ang mga tukso ng ahas upang turuan kaming lumaban sa mga umang ng masama. Ipinagdiriwang namin ang misteryo Pascual ng may malinis na kalooban upang makarating sa Pasko ang walang hanggan sa kabila. Kaya kasama ng makapal ng mga anghel at santo sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, husana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya nagmumulang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya kahirapan at nagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Ngayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang lipan. Na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdala natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat pa kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklo ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na nahinglay at umasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat
Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birhen ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad ang kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesu-Kristo anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, Diyos ang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang kata ng ating pagkakaisa, lalo na sa panalangin natin, para sa kagalingan ng sakit ng buong mundo, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaan ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesu-Kristo ng aming manlubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesu-Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakalog ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Ang sumayo. Bibigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, galis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Papalit tayo tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ng aking kaluluwa.
Manalangin tayo. O makapangyarihang Diyos, hiniling namin na kami sana'y manatiling sangkap ni Kristo, iyamang tinanggap namin ang kanyang mahal na katawan at dugo. Sana, Panginoon, sa mga araw na ito, ay patuloy mo kami bigyan ng lakas, lalong-lalo na ng lakas ng pananampalataya, upang bigyan mo ng katugunan ng lahat ng aming mga panalangin. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo din. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng kayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.